My Billionaire True Love Chapter 1 Magdilang Mansion. Lily, I love you. Madamdaming sabi ni David na kanyang nobyo. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Ngayon ay ang kanilang ika-3 taon na anibersaryo. As usual ay siya ang nanlibre dahil wala pang pera si David. Breadwinner ito ng pamilya at may mga kapatid pa na pinapaaral. Habang nasa college sila ay nagtatrabaho na si David at napakadaming sideline nito. Naiintindihan naman ito ni Lily. Kakagraduate lang nila. Sinwerte siyang makapag-OJT sa pinakatanyag at sikat na hotel sa buong mundo. At ito ay ang Crystal 5-Star Hotels and Restaurants. Si David ay kailangan pa ng pera upang makaboard exam. Nangako siya na susuportahan ang nobyo sa abot ng kanyang makakaya. Kaya pagbubutihin niya ang pagtatrabaho upang maging regular siya sa nasabing hotel. I love you too, David, sagot ni Lily. At nagsalo sila sa isang masarap at punong-puno ng pagmamahal na halik. Matapos kumain, ay nagyaya si David na pumunta sa kanilang bahay. Hindi pa alam ni David kung paano siya tratuhin sa kanilang pamilya. At ayaw niyang ipaalam ito dahil baka magalit si David at kung ano pa ang magawa nito. Mahirap na baka maapektuhan pa ang trabaho ni David. Lily, I guess it's time na ipakilala mo ako sa iyong pamilya. 3 years na tayo magnobyo pero hindi pa ako nakakadalaw sa inyong bahay. Nagtatampong sabi ni David. Ang buong akala ni Lily na mahal talaga siya ni David. Pero may iba pala itong motibo. Gusto niyang makita ang mansyon ng mga magdilang. Bago niya ligawan si Lily, ay inalam muna niya ang estado ng pamilya nito. Nang malaman niya na mayaman ang pamilya ni Lily, ay wala siyang sinayang na sandali. Pinaibig niya ang dalaga at nahumaling naman ito sa kanya. Napabuntong hininga si Lily. Siguro naman ay hindi magagalit ang kanyang daddy dahil nasa tamang edad na naman siya para magkaroon ng nobyo. Okay, pumunta na tayo sa bahay ngayon at ipapakilala na kita sa aking pamilya. Masayang sagot ni Lily. Halos mapalundag naman si David sa labis na tuwa. Thank you, mahal ko, sabi ni David at niyakap si Lily. Napaganti naman ang yakap si Lily. May pag-aalala pa rin sa kanyang puso. Hindi siya gusto ng kanyang madrasta na si Karina. Ang kanyang ina ay isa pa ring katulong ng pamilya magdilang. Kinilala lang siya ng kanyang daddy matapos na lumabas ang positive result ng kanilang DNA test. Pinag-aral at pinakain pero tumutulong din siya sa mga gawaing bahay sa mansyon. Ayaw ng kanyang madrasta na si Karina na hindi siya magtrabaho dahil isa lang siyang anak ng katulong. Tiniis niyang lahat ito para lang makapag-aral ng maayos at ngayon nga ay nakagraduate na siya. Pangarap niyang umalis sa mansyon ng mga magdilang at mamuhay sila ng tahimik ng kanyang mama na si Lucy. Mas nagkaroon siya ng inspirasyon nang makilala ang nobyo na si David. Si David na nagpadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Mahal na mahal niya ito at walang mahalaga sa kanyang buhay ngayon kundi ang kanyang mama at si David lang. Nagtaksi sina Lily at David papunta sa kanilang mansyon dahil walang sasakyan na maghahatid sa kanila. Exclusive ang lupa kung nasaan ang kanilang mansyon. Puro mayayaman ang nakatira rito at wala kang makikita na maliit na bahay sa nasabing lugar. Puro mansyon ng mga kilalang mga mayayaman lang ang nandito. At kanina pa namamangha si David habang pinagmamasdan ang mga mansyon na naggagandahan at naglalakihan. Nasasabik na siya na makita ang mansyon ni Lily. Habang si Lily naman ay hindi na mapakali. Papalapit na sila sa kanilang mansyon at kinakabahan na siya sa magiging reaksyon ng kanyang daddy at mama. Mas lalo na ang reaksyon ng kanyang madrasta at kapatid. Sa wakas ay huminto na ang taxi na kanilang sinasakyan. Nagbayad na si Lily at bumaba na sila. Wala siyang sasakyan, hindi katulad ni Colleen na napakaganda ng Ferrari nito. Ayaw siya bigyan ng kanyang daddy dahil hindi naman daw niya kailangan. Pero ang totoo ay ayaw ni Karina dahil anak lang siya sa labas.
Ayaw nito na pantay ang pagtingin ni Enrico sa kanyang mga mata dahil anak lang siya sa labas at si Colleen ang dapat na mas lamang dahil ito ang legal na anak. Sapat ng pinakain silang mag-ina at pinag-aral sa mamahalin na paaralan at hanggang doon lang daw yun. Pero pinagtrabahuan nila ng kanyang mama ang perang ginastos ng daddy niya sa kanila. Kahit gusto niyang makipagtalo tungkol dito, ay wala rin siyang laban. Hinayaan na lang niya ang mga ito at hindi na nagreklamo pa. "Wow, ang ganda ng mansyon ninyo, Lily!" Masayang sigaw ni David na pumukaw sa kanyang lumilipad na isipan. "Ganon ba? Halika na, David." Paanyaya niya rito. Nag-doorbell si Lily sa malaking gate ng mga magdilang at bumukas naman ito. Bumungad sa kanilang harapan ang kaibigan ng kanyang mama na si Yaya Lorena. "Lily, andyan ka na pala. Sino itong kasama mo?" Masayang bati ni Yaya Lorena sa kanila. Nobyo ko po." Nahihiyang sagot ni Lily. "David, si Yaya Lorena." Pakilala niya. "Magandang araw, Yaya Lorena." Masayang bati ni David. "Magandang araw din. Halika kayo at tumuloy na sa loob ng mansyon." Paanyaya ni Yaya Lorena. "Sakto ang pagdating ni Lily at maghahapunan na." Nakangiting sabi nito. Bago sila makapasok sa mansyon, ay dumaan muna sila sa napakalaking swimming pool at napakagandang garden na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Si David ay hindi maiwasan ang mapanganga. Labas pa lang ng mansyon ay napakaganda na. Ano na lang sa loob nito? Nasasabik na tanong ni David sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay nakajackpot siya kay Lily. Ito ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Nang makapasok na sila sa loob ng mansyon, ay mas lalong napanganga ng literal si David. Napakaganda sa loob ng mansyon ng mga magdilang. Marmol na hagdan at naggagandahang disenyo sa dingding. May mga mamahaling painting pa ang mga ito. Puro mamahalin ang mga kagamitan na kumikintab at kumikinang. Nagniningning din ang mga mata ni David. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong bahay, sa isang mansyon. Mamahalin ang lahat at may mga mamahaling vase pa na tila galing sa sinaunang panahon. Alam ni David na antik ang mga ito. Kung makakakuha siya kahit isa lang, ay tiyak na biglang yaman siya. Nagniningning na ang kanyang mga mata ng dahil sa pera. Unang nagtungo si Lily sa kusina upang ipakilala si David sa kanyang mama. Ito ang tagaluto ng mga magdilang simula pa noong nabubuhay ang mga magulang nito. Mabait si Doña Aurora at Don Paquito. Hindi katulad ni Andres na daddy ni Lily na ambisyoso at gagawin ang lahat para lamang sa pera. Una niyang nakilala ang mama ni Lily at naakit siya sa taglay na kagandahan ni Lucy noong kabataan pa nila. Nabuntis niya si Lucy at pinangakuan na papakasalan. Pero nakilala niya si Karina na umakit sa kanya. At naakit naman si Andres dahil mayaman si Karina kahit hindi naman kagandahan. Nakipaghiwalay siya kay Lucy pero buntis na ito ng mga panahong iyon kaya hindi pinalis ng mga magulang ni Andres si Lucy. Kahit galit si Karina na andyan si Lucy ay wala siyang nagawa nang lumabas na ang DNA result nito. And the rest was history. "Mama!" Tawag ni Lily sa kanyang ina na naghahanda ng hapunan sa lamesa. Tapos na magluto ang mga ito at naghahain na lang ng mga pagkain. "Lily, malapit nang kumain. Magbihis ka na." Masayang sagot ni Lucy sa anak. "Mamaya na mama, may bisita ako at nais kong ipakilala sa iyo," tanggi ni Lily. Tsaka lang napansin ni Lucy kay David. Habang si David ay nagulat naman nang makita ang mama ni Lily. Nagtataka siya kung bakit nakadamit pang katulong ito. Ang inaasahan niyang mama ni Lily ay mukhang mayaman at mapera. Ang nasa harapan niya ngayon ay walang arte sa katawan at mukhang mahirap. "Nagbibiro ka ba, Lily?" Di makapaniwalang tanong ni Lucy. "Hindi po ako nagbibiro, mama. Nobyo ko si David at matagal na kami. Panahon na para ipakilala ko siya sa loob ng 3 taon naming relasyon." Mahabang paliwanag ni Lily. Napabuntong hininga na lang si Lucy. Hangad niya ang kaligayahan ng anak. Basta masaya lang ito ay okay na sa kanya. "Kung saan ka masaya anak ay wala akong tutol," seryosong sagot ni Lucy. "Salamat mama."
Masaya ang sabi ni Lily. Niyakap ni Lily ang ina at nagpasalamat. Magandang hapon po, bati ni David, kahit hindi naman niya gusto. Bumati lang siya dahil sa tanda ng pagrespeto. Tumango lang si Lucy at pinaupo sa lamesa sina Lily at David. Maya-maya lang ay nagulat silang lahat nang makarinig ng boses sa kanilang likuran. Who is he? Seryosong tanong ni Andres. Hindi man lang namalaya ni Lily na nandyan na ang kanyang daddy. Ano ang isasagot niya? And that's the end of chapter 1. Thank you for listening, everyone. And if you want to read the complete chapters of this story, please visit my account on Good Novel app. Just search for the title of the book, My Billionaire True Love, or search for my pen name, Legend. And if you want to listen more, please hit the subscribe button. Thank you. Have a good day, everyone.